What is really the spirit of Christmas? Ano sa palagay niyo ang spirit of Christmas? Love? Joy? Peace? Hope? Faith? Forgiveness? Pero tingnan po ninyo, ano ang pinakamalimit na naririnig ninyo ngayong Pasko? Ano ang pinakamalimit? Sabi na isa, pera. Hindi na sobra ka naman siya. O sige, sabihin mo naman ng medyo maganda. Gifts. Hindi ba? Pag Pasko ang malimit nating marinig yung mga regalo, kaya merong exchange gifts. Merong Christmas bonus. Bukod pa yung 13th month pay. May monito, may raffle. Laging ano pang malimit pag Pasko? Mga ham. Parang sa Pasko lang nabebentang ham. Okay? Ngayong season lang expected ang pagbibigay ng regalo kahit hindi birthday. We call it Papasko, di ba? This is the season na sineselebrate kahit ng mga bansang hindi naniniwala kay Jesus. And they greet in this manner, Happy Holidays. Dahil wala silang Jesus instead of Merry Christmas. Pero still, sineselebrate nila ang season na to. This is the season na siksikan sa department stores. Siksikan sa SM. Pumunta ko sa SM sa Lipa ilan ang mumano sa akin? Sabi ko, ba't kayo ngayon pumunta siksikan? Hindi lang makaimik sa akin ba't kayo din? At pati sa parking, sa dami naman. Ang dami kasing namimili ng pangregalo. Ang iba nga ilang buwan na nakahanda ng pangregalo Ngayon, season lang na may tumawag ng tao po, ay talagang hindi sila aalis sa harapan ng bahay mo hanggat di ka lumalabas. Ngayon, season lang na ang pagmano, lalo na ng inaanak, ay iba ang meaning. This is the season na kahit ang mga dating di mo binibigyan, ay nabibigyan mo. At okay lang magbigay na kahit mas malaki kaysa dati. Nakakatuwa naman na rin Ronare, talagang single file. Parang wala kayong katabi dyan, luwag na luwag kayo. Okay? So, what is the spirit of Christmas? What is the spirit of Christmas? The spirit of Christmas is generosity. Iba talaga ngayon pag Pasko, nagiging generous ang maraming tao. Malimit marinig na nagsimula ang gift giving sa Pasko, ay noong ang mga wise men ay nagdala ng regalo kay baby Jesus. Yan ang malimit nating marinig. Pero, Diyos ang unang nagbigay ng Christmas gift. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So makikita natin na for God so loved the world that He gave His only Son. Ipinakita na kaagad ni God ang generosity niya. Because He gave His one and only Son. Si Jesus ang kauna-unahang gift. At ang Diyos ay sobrang mapagbiyaya. Tingnan niyo sabi ng Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things?
Kung ibinigay na ng Diyos sa atin ang kaisa-isahan niyang anak, ang pinakamatinding maiibigay ng Diyos, may ipagkakait pa ba siya sa atin? Anong ibig sabihin? Jupiter, as far as I know, is the biggest planet in our solar system. Pero ang Jupiter ay nilikha lamang sa pamamagitan ni Jesus. Napakalaking planet ng Jupiter, pero napakaliit nito compared kay Jesus. Kung kailangan mo ng Jupiter, kung talagang may pangangailangan ka sa planetang Jupiter, at ito'y talagang makakatulong sa iyo, at meron kang paglalagyan, hindi ito'y pagkakait ng Diyos sa iyo. Yun ang ibig sabihin na naibigay na si Jesus, ano pang hindi niya may ibigay. Sa lahat ng ibibigay ng Diyos, ang issue lang ay kung kaya mo bang tanggapin. Kaya mo bang panampalatayanan? May paglalagyan ka ba? Yan lang ang issue. Bakit? Kasi hindi na issue ang generosity ng Diyos. Hindi na issue kung gaano kayang magbigay ng Diyos. Dahil naibigay na niya ang pinakamatindi sa Kanya, His one and only Son. Napatunayan na. Ibinigay ng pinakamatindi. And if He gave us Jesus, will He not supply us also with what we need? Like what? Your job? Will He not give you your promotion? Yung mga gusto mag-abroad, will He not give you that opportunity? Bakit? Naibigay na si Jesus eh. Lahat na hihingin mo'y maliit na. Will He not give you your jowa? At walang nagre-react. Pero ang puso ay ngumingiti. Bakit? Naibigay na eh. John 3:16, for God so loved that He gave. For God so loved that He gave. Kasama talaga ng love ang give. You have heard that you can give without loving. But you cannot love without giving. Narinig na ninyo yon. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng hindi nagbibigay. Ala, hindi ho, pastor, may kilala ako eh. Talagang hindi man nagbibigay. Okay. Siguro nga may mga kuripot. At nabubuli na sila dahil doon. Pero mapapansin mo, nagbibigay din sila pag sa minamahal nila. Maaring hindi pera. Kuripot nga eh. Pero in other form, like what? Their service, their time, their encouragement, their presence. They also give. Kasi ang pag-ibig nagbibigay. We only give because God gave to us first. Tayo namin nakakapagbigay lang dahil tayong unang nabigyan eh. At kung nagbibigay man tayo ngayong season na to, kasi ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Nung unang Pasko, God gave the greatest gift of all. Ibinigay niyang kaisa-isahan niyang anak. Todo na si God. Todo na. Wala na siyang may ibigay ng hihigit pa doon. Ibinigay niyang kaisa-isahan niyang anak para mamatay sa cross upang, itong reason, una, mapatawad ang lahat nating kasalanan. Lahat ay nagkasala, alam natin yon. At kahit paalisin ng taong iyon sa kanyang consciousness o sa kanyang isipan ang kasalanan, hindi niya maaalis ang dikit noon sa kanya. May guilt, may shame. Kahit pa anong gawin yan, lunodin ang sarili sa bisyo, sa entertainment, sa ingay, sa kabisihan, iwan mo yan ng isang moment na siya lang at ang sasabihin niya, nababato ako. Alam mo kung bakit? Di siya makatagal sapagkat there is something wrong inside. There is a guilt and there is a shame. Why? Because of our sin. They know and feel that something inside them is not right with God. At hindi niya ito maalis.
Hindi rin ito maaalis ng ibang tao. Hindi ito kayang alisin ng sino man, kahit pa yan ang nagtayo ng anumang relihiyon, at kahit pa anong suot niyan, hindi nila kayang alisin ang kasalanan ng tao. Hindi rin ito kayang alisin ang ating mabubuting gawa. Kahit paanong gawin mo mabubuting gawa, nandoon pa rin ang kasalanan. Hindi rin ito maaalis ng membership sa anumang religion. Si Jesus lang ang makakaalis ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugong tumulo sa krus sa Kalbaryo. Si Jesus lang. Kaya John 1:29 says, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Tingnan mo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Only Jesus can do that. Ano bang sinasabi pag nadating ka? Tingnan mo. Sino yan? Walang makakapagsabi na kung kahit kanino that this is the man or this is someone who can take away the sin of the earth or the world. Isa lang ang sinabihan noon, si Jesus lang. Here comes the Lamb of God that takes away the sin of the earth or of the world. Napakagandang regalo. Napakaganda. Paano mo ma-appreciate na magandang regalo? Alisin mo si Jesus sa picture. Walang Jesus, we are still in our sin. Anong ibig sabihin? Ang kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos. Kapag inabutan tayo ng kamatayan sa sitwasyon na hindi naaalis o hindi nababayaran ng kasalanan natin, then pupunta tayo sa lugar na wala ang Diyos and we don't want to be there. May nagsabi, narinig ko na naman, of course, it's because they don't know. Ano? Pero syempre, pag nakakarinig ako dahil hindi na ako sanay, somebody said to someone, go to hell. Ako na, alam mo kung bakit? Kasi hindi naman nila nauunawaan kung saan nila pinapupunta yung taong yon. They don't understand what hell is. Sobrang pangit, sobrang samang sitwasyon na they said, kung alam mo kung ano ang impyerno, kahit si Hitler, hindi mo gustong mapapunta doon. Doon tayo iniligtas ng Diyos. Doon tayo sinave ng Diyos. Kaya naman, iniibig natin siya kasi siyang unang umibig. 1 John 4:19. We love because He first loved us. Si Jesus ay nagkatawang tao, namatay para bayadan ng kasalanan natin. Kasalanan naghiwalay sa atin sa Diyos, kasalanan magdadala sa atin sa impyerno, at ibinigay niya sa atin ang kanyang kabanalan, ang katuwiran. Pwede ba, bago ako magpatuloy, palakpakan mo muna ang iyong Diyos. Kung alam mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo, nakakapagtaka kung di mo siya mamahalin. Kung alam mo lang kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo, nakakapagtaka kung di mo siya mamahalin. Nakakapagtaka. God gave the greatest gift of all upang magkaroon ng purpose ang ating buhay. Alam nyo, napakahirap mabuhay nang hindi maliwanag ang purpose. Napakahirap mabuhay nang hindi maliwanag ang layunin. Hindi natin sure kung nabubuhay ba tayo ng tama. And there is always a doubt in our heart, am I doing the right thing? Am I in the right path? Is my life meaningful? Ito na ba yung buhay? Ito na ba yun? Malimit na purpose natin sa buhay kapag hindi natin alam kung ano talagang layunin, ay para sa atin. Makapag-aral, kapagtrabaho, kumita, mapaaral ang mga anak, mabuhay ng komportable, mag-retire na may savings, may maipagawa, may matapos, may marating. Mga purposes na panglupa lang. Dahil ibinigay ng Diyos si Jesus sa atin upang ipagkasundo tayo sa Diyos, now we know kung ano ang purpose natin. Alam niyo kung ano? Listen. This is our purpose. We must live
for Jesus. Kung hindi tayo nabubuhay para kay Kristo, then hindi mo nagagawa yung purpose. Philippians 1:21. For me, to live is Christ and to die is gain. Sabi ni Paul, ang mabuhay para sa akin ay para kay Kristo. If I am living, then I will be living for Christ. Yan ang sabi ni Paul. But if I die, sabi ni Paul, at ang mamatay ay kapakinabangan kasi makakasama ko si Kristo. Lahat ay si Kristo. Ang mabuhay para kay Kristo. Ang mamatay, okay lang, kasama ko si Kristo. We live for Jesus. Why? Ay ikaw ga naman, sinagip sa impyerno, ay mabubuhay kapag para kanino? Ay yung iba nabigyan lamang ng trabaho hindi na matapos-tapos ang utang na loob Ipinapakilala pa sa kanyang mga anak ha, huwag niyong kakalimutan, yan ang nagbigay ng trabaho sa akin ha. At talaga naman yung mga anak, natanaw din ang utang na loob. Ano ka naman na magagawa ng trabaho? Sige, yun po, ikaw, nabigyan ka ng pagkain sa araw-araw. Pero, tingnan naman ninyo ha, we are going to hell. And in our journey, in our life, God made it happen na marinig natin ang mabuting balita na na yung kasalanan natin na magdadala sa atin sa impyerno ay binayada na ng Panginoong Hesus at kailangan lamang tanggapin natin si Hesus. Ano ang maiihambing mo diyan? Anong benefit, anong blessing ang maiihambing mo diyan? Kaya naman, we must live for Him. We must live for Jesus. As we worship, yes. Sino nandito kahapon? Yes. The worship night. Amen ba? Praise God. Ang ganda, di ba? So yung wala dito, ay nako, you miss it. Pero nasa naman, nasa YouTube na yata. Pero iba pa rin pagka nandoon ka. As we worship yesterday, sa worship night, at doon sa moment na magkukonclude na o matatapos na yung worship night. At ang lahat ng tao ay nakatas ng kamay habang sabay-sabay na binabanggit ang pangalan ni Jesus sa Hebrew na Yeshua. Labas na labas ang purpose natin. Sabi ko, ito na ang purpose. Ang mabuhay para kay Yeshua. Ang mabuhay para kay Jesus. Nabubuhay tayo para sa kaluguran ni Kristo. Salita niya ang ating susundin. Siya ang lahat sa atin. Because if not, you will live for something else. That something could be somebody or that something could be a thing. Mamimili lang naman ikaw Pag hindi ka nabuhay para kay Kristo, mabubuhay ka para kung saan man. Yung iba'y nabubuhay para for somebody, sabihin ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kahulugan ng buhay ko. Ikaw ang pumupuno sa puso ko. Sa dami. Ikaw, mabubuhay ka para doon. Di ka makatulog kasi iniisip mo siya. Nung paggising mo, gusto mo pa rin isipin. Nanonood ka ng Korean telenovela, ang tingin mo doon sa Koreano, yung crush mo. Kasi nabubuhay ka para doon. Yung iba naman ay nabubuhay para kumain. Pagkakain ng tanghalian, nag-iisip na kung anong pang-ulam mamaya. Yung iba naman ay nabubuhay para sa trabaho. Gigising sa umaga, magtatrabaho, uuwi sa bahay, dala ang trabaho. Hindi makausap sa bahay dahil ang iniisip ay trabaho. At ang iba namang mga babae nabubuhay para sa mga gawain sa bahay. Maglalaba, pagkatapos maglalaba uli. Enjoy na enjoy sila. Suot pa yung damit, pinauhubad na at lalaba na. Hubadin mo na yan, isasama ko na. Totoo, di ba? Kami pa naman mga lalaki, gusto namin yung maong ay makadalawang suot. Of course, yung iba nakakadalawang linggo, pero pag nakita na ng babae, tubal na yan, mabaho na, akin na. Hindi, sayang. If we will not live for Christ, we will live for somebody or we will live for something.
Kaya mamili ka na. Mabubuhay ka ba sa mga maliliit na bagay na yan? O mabubuhay ka kay Kristo na namatay para sa iyo, binayadan ng kasalanan mo, dinala ka sa langit? That is our purpose. Colossians 3:11. In this new life, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free. Christ is all that matters, and He lives in all of us. In this life, Christ is all that matters. Ay, naglalaban no ang Ukraine at Russia, matagal na eh. Okay, Christ is all that matters. Ano ibig sabihin? Ay, yung, ipagpe-pray ko, pero may pinapagawa si Lord sa akin eh. Hindi ko para guluhin ang isip ko sa mga bagay na ito. Ipagpe-pray ko yan. Pero ito ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko, ako'y mamuhay para kay Kristo. At kung ano pinapagawa ni Lord para sa akin, yun ang gagawin ko. Because Christ is all that matters. Inaway ka noon eh. Bakit ang bait mo sa Kanya? Binubuli ka niyan eh. Kasi whatever He does or whatever she says doesn't matter eh. Because Christ is all that matters. May mga nangyayari sa inyong buhay na masyado kayong worried, masyado kayong nalungkot, na frustrate, na disappoint. Maybe nangyari ito nung kayo college, nangyari ito noon. Hindi nyo napapansin, it doesn't matter now. Anong ibig sabihin? Ang dami ninyong wino-worry na pagka 2 buwan, pagka 3 buwan, pagka 6 na buwan, pagka 1 taon, pagka 2 taon, it will not matter. Christ is all that matters. Siya lamang ang mahalaga. Amen po ba? Dahil ibinigay sa atin si Jesus na dumating bilang isang servant, isang lingkod, paglilingkuran din natin siya. Mark 10:45. For the Son of Man came not to be served, but to serve. Dumating si Jesus hindi para paglingkuran, ha? Dumating siya para maglingkod. Si Jesus pinaglilingkuran sa langit. Napakaraming anghel doon, multitudes, na walang ginagawa kundi sambahin at paglingkuran si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero iniwan ni Jesus ang langit. Iniwan ni Jesus ang pagiging Diyos. Bumaba sa lupa, kinuhang anyo ng tao, sukdulang mamatay para sa kasalanan ng mga nilikha. He became a servant for us all. Kaya naman, dahil ibinigay sa atin ni Jesus ang kanyang sarili, dumating na isang lingkod. Paglingkuran din natin siya. Hindi naman tayo kataasan. Tayo nilikha lamang, tayo mga tao lang. Bakit hindi natin paglilingkuran ng isang Diyos na nagpakababa, nagkatawang tao para paglingkuran tayo? Noong walang Jesus, we serve our desires. Noong wala si Jesus sa puso mo, noong hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus, pinaglilingkuran natin lahat natin mga pagnanasa, which are just bringing us to loneliness. Nabubuhay tayong empty. Laging may hinahanap. May vacuum. May hungkag. That part in our heart that only God can feel. At napakarami natin sinasayang na panahon at lakas sa paggawa ng mga bagay na walang dating sa eternity. At alam mo kung ano mangyayari? Maaaring hindi ka pa dumarating doon, pero si Solomon ay dumating na. After Solomon have experienced everything that a man can desire, Solomon had 1,000 wives and mistresses. 1,000. Solomon built buildings, gardens, waterways. Sabi ni Solomon, wala siyang ninais na hindi niya nagawa. Because he was a king, a very rich king, a very powerful king. And you know what he said noong pahuli na? After experiencing all these things na hinahabol natin hanggang ngayon, sabi ni Solomon, vanity, vanity, vanity. Ano sa Tagalog? Walang saysay, walang saysay, walang saysay. If we are going to serve our desires, yun din ang pupuntahan natin. Bago matapos ang buhay, magkukonklud ka at sasabihin mo sa mga naiwan mo, wag mong tularin ang ginawa ko ha.
Hinabol ko ng hinabol yan, hindi rin man ako sumaya. Wala rin naman saysay. I have everything. Walang saysay. You know why? Kasi hindi tayo nabuhay ayon sa purpose natin. Nabuhay tayo para paglingkuran ng ating desires. Nang dumating si Jesus, iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos, pinaglingkuran tayo, kaya tayo man ay dapat maglingkod sa Kanya. Philippians 2 verse 7. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. He made Himself nothing. Kung gusto natin laging tayo tataas, kung gusto natin lagi tayong makikilala, kung gusto natin laging ingatan ng ating pride, kung gusto natin laging tayo ay nandoon, kung gusto natin tayo mataas, I'm telling you, si Jesus Himself, who deserved all the praise and worship, He decided to be nothing. Eh bakit tayo, tao lamang, gusto nating maging somebody. Gusto nating tayo ay angat, gusto natin tayo kilala, gusto natin ang mga tayo lumalapit sa atin, gusto nating tayo. You know what we're gonna do? Kung ang Panginoong Yesus ay naglingkod, tayo pa ba naman? At sinabi niya sa atin na nais niyang paglilingkod. Ito ay kapareho ng layunin niya nung dumating siya. Lucas 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Jesus came to seek and save the lost. Sino bang lost? Lost are people who does not know that going to heaven is by Jesus alone. Kausapin mo mga tao. Tanungin mo sila, sa palagay mo, paano ka pupunta sa langit? Itong sasabihin sa iyo, ay gagawa ako ng mabubuti. Tanungin mo mga tao, sabihin mo, palagay mo, paano ka pupunta sa langit? Ito ang sasagot sa iyo, ay ako ay may relihiyon. These are the people that are lost. Kaya bumaba ang Panginoong Yesus ay para hanapin ang mga lost at iligtas sila. Yun din ang ating purpose. Yun din ang ating paglilingkod na gagawin. Hanapin natin ang mga tao at sabihin natin sa kanila, kahit magpakabait-bait ka, kahit ikaw na ang pinakamabait sa buong mundo, hindi ka pupunta sa langit. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng Jesus sa puso. We have to go to them and tell them, huwag mong yapusin ang relihiyon. Ang relihiyon hindi namatay para sa iyo. Si Jesus ang namatay para sa iyo. Siya ang yapusin mo. We have to go to them and tell them, lahat ng mabubuti mong gawa ay maduming basahan sa harapan ng Diyos. Ang una mong gawin ay ito, ikay magpakumbaba. Sabihin mo sa Panginoong hindi mo kaya na pumunta sa langit sa pamamagitan mo at kailangan mo siya. Magpakumbaba ka. Yun ang sasabihin mo sa kanila. That is our way of service na hinahanap ng Diyos. That is how we are going to serve God. Nais ng Diyos na makilala natin siya at maipakilala rin siya sa tao to as many people as possible. Yan hinahanap ng Diyos na uri ng paglilingkod. Yan ang ating gagawin hanggang sa bumalik tayo sa Kanya. Napakagandang regalo na alam natin ang layunin ng buhay. Napakagandang regalo. Bakit? Ay hindi na tayo mapapatulad sa pangkaraniwang tao na nabubuhay lamang. Tutulog, gigising, kakain, magtatrabaho. Tutulog, kakain, gigising, magtatrabaho. Tutulog, kakain. Hanggang dumating, tulog na walang gising. At ano sasabihin? Siya'y nabuhay ng puno ng kahulugan. Anong kahulugan? Ay di ang kahulugay are, tumulog, gumising, kumain, nagtrabaho, tumulog, gumising, kumain, nagtrabaho. No. Napakalaking regalo ng Diyos na bigyan tayo ng kahulugan ng buhay, na tayo nabubuhay para kay Kristo, na ating sinasabi sa mga tao, this is the way to heaven. The spirit of Christmas is the spirit of generosity. Acts 15:11.
We are saved because the Master Jesus, amazingly and out of sheer generosity, moved to save us. Galing yan sa translation ng ano. Okay. Nung ibinigay ng Diyos Ama si Jesus sa atin, todo na ang generosity niya, todo. Pwede po palang dumating si Lord sa todo? Yes. Kapag dumating na siya sa Kanya, todo siya. Wala nang mas maluwalhati pa kaysa Kanya. Ibinigay ng Diyos ang pinakamatindi niya. And this is our desire, our prayer. May the Spirit of Christmas be upon us always. Sana araw-araw Pasko. Sana nasa puso natin ang puso ng generosity. May nagkwento sa akin. Sabi niya, na-check na daw siya ng mga kasamahan niya sa trabaho kasi libre daw siya ng libre sa iba. Ang sabi daw sa kanya, ay ikaw ay mag-ipon, ba't ba ikaw ay libre na ng libre sa mga yan? Ang sabi niya sa akin, may ipon naman ako maaaring hindi sing dami ng sa kanila as of this time. Pero hindi nila alam, giving makes me happy. Why? Because Acts 20 verse 35 says, it is more blessed to give than to receive. Actually, mas masayahin ang taong generous kaysa taong hindi. Masasaya ang mga taong generous. Yung mga hindi, tingnan mo ang mga muka. Laging galit. Baka may kumuha ng kanyang pera. May dumating na tao, susukatin. Yang gay, manghihingi. Pero tingnan mo ang generous na tao. Ay, sino kaya? Ala, ayun na naman how. Gayong ga, ay siya bigay. Ay, arihoy lagi na. Ay, ano kang gagawin? Ay, nangihingi Ay, di masayahin. Amen? If you are feeling low, go, give something to somebody, and the joy will start to flow out of you. Gawin mo ito. Pag medyo malungkot ka, intentionally magbigay ka. Mag-i-start na dumaloy sa'yo ang joy. Tingnan mo ang katabi mo. Malungkot ba siya? Sabihin mo, bigyan ka. Sabi nung isa, masaya ako. Nilalabanan ng giving ang depression. Kasi ang depression ay resulta ng sobrang focus sa sarili and usually sa negative part ng kanyang sarili. And mamaya, dahil focus siya sa kanyang sarili, i-isolate na niya ang kanyang sarili. Ang isolation ay factor ng cycle of depression. I'm telling you, ikaw na minsan nakakaranas ng depression, kung lalabas ka sa sarili mo, giving yourself to a worthy cause. Ibigay mo ang sarili mo doon sa makabuluhang layunin. Give something to others. Magbigay ka. Lalabanan nitong depression because by giving, umaalis ka sa sarili mo. Ang taong nagbibigay, hindi niya maiisip ang kailangan niya. Ang naiisip niya ang kailangan ng iba. At ano nagiging resulta? It is more blessed to give than to receive. Ang una niyang nararanasan ay joy. Are you there? Nakakahawang generosity. Si Father God ay generous. Si Jesus, ang head ng church, ay generous. Si Holy Spirit, ang Holy Spirit, He gave Himself to us, is very generous. Kaya ang mga Christian ay dapat ding generous. Kaya ang JA1 Rosario ay generous. Nakakahawa ang generosity. Dahil ang may-ari ng church na ito, ang ulo ng church na ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ay very generous. Are you there? Pinagpapala tayo ng Diyos upang maging generous. Alam mo ba yon? Kaya ka pinagpapala ng Diyos? Hindi para tumaas ang antas ng quality ng buhay mo lang. Pinagpapala ka para maging mas generous ka. 2 Corinthians 9:11. You will be enriched in every way to be generous in every way.
which through us will produce thanksgiving to God. God will enrich you to be generous so that thanks or thanksgiving will rise to Him. Hayaan mong maraming magpasalamat sa Diyos dahil sa iyong generosity. Kaya pag meron kang tinulungan, binigyan, sinuportahan, o anuman, at nagpapasalamat sa iyo, anong sasabihin mo? Thank you, pero sa Diyos ka magpasalamat. Why? Sa bawat generosity mo, dumadami ang pasasalamat na tinatanggap ng Diyos. Are you there? Giving brings more joy than receiving. Gusto ng Diyos malaman natin ang kagalakan na meron sa nagbibigay. Masaya ang taong nagbibigay at gusto ng Diyos na maranasan mo yon dahil masaya ang Diyos sa pagbibigay. Kaya bibigyan ka ng Diyos ng pangbigay upang ikaw ay makapagbigay. Masayang tumanggap kasi pag tumanggap ka, may ibibigay ka na ulit, which will make you happier. Kaya ngayong Pasko, bigyan rin natin ng Diyos ng matindi ang dating sa atin. Give God something that will require dying to self. Yung bang mapuput down ang flesh, kasi you don't live anymore to serve the desires of your flesh, you live for Christ. Hanggang kailan ba natin ipagpapabukas ang pamumuhay ng healthy? Hanggang kailan? Our body is the temple of the Holy Spirit. Alam niyo yon. Hanggang kailan natin naabustuhin ang katawan natin sa sobrang pagkain ng matatamis? Again, tingin sa katabi. Mukha bang matamis? Yan daw ay nalalaman. Tingnan daw niyo ang batok, pag nangingitim na, sugar yon. Akala ko, Pastor, libag. Hanggang kailan natin naabuso ng ating katawan sa sobrang pagkain by itself? Ano ibig sabihin? Ang tawag yata doon ay katakawan. Okay. May kilala ako, chain smoker siya. Yung bang pagkatapos ng yosi, yun na rin ang isisindi sa sunod. Halos chain smoker. Siguro naman nagpapahinga rin. Hindi niya mai-give up ang yosi. Pero may nangyari sa kanya, nagpa-opera siya, walang kaugnayan sa pagsisigarilyo. Nagpa-opera siya at sabi ng doktor, kailangang itigil ang yosi habang nagpapagaling. At tumigil siya ng 1 month sa pagsisigarilyo. Pero nung magaling na uli, itinuloy na niya muli ang pagyoyosi. Okay, anong nakita natin? Anong nakita natin sa pangyayaring yon? Ito ang nakita ko. Kaya palang itigil. Itinigil ng 1 month eh. Kaya pala. Kaya nating ibigay sa Diyos ang anumang bagay, kailangan lang natin ng matinding motivation. Ang motivation ng taong yun na tumigil ng 1 month sa pagyoyosi ay para matulungan siya na gumaling kaagad sa inoperahan sa kanya. Meron siyang motivation. Ang kailangan lang natin ay matinding motivation para maibigay ang anuman sa Diyos. How about this? Listen, to those of you who intends to give something great kay Lord ngayong Pasko, listen. How about dahil minamahal ka ng Diyos? Is that a motivation enough? Na dahil minamahal ka ng Diyos Ama nung ibinigay niya si Jesus yung todong regalo, how about thinking na pinaglingkuran ka ni Jesus nung namatay siya sa cross para bayadan ng kasalanan mo, todong sacrifice ng isang Diyos. How about isipin mo na ibinigay ng Holy Spirit ang sarili niya sa iyo upang tulungan ka na magtagumpay sa buhay Kristiyano? How about thinking about the love of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Will it be enough motivation para i-give up mo yan? Na halimbawang
alam mong ang problema mo'y sugar, at ngayong Pasko, alam mo naman ngayong Pasko, marami ang leche flan, buko salad, cake, ano pa? Ice cream. At dito po sa Pilipinas, lahat ng juice sobrang tamis. How about, kapag kakainin mo na, sasabihin mo, Panginoon, mahal na mahal mo ako eh. Binigay mong kaisa-isahan mong anak para sa akin. Panginoong Jesus, mahal na mahal mo ako eh. Iniwan mo ang langit. Ikaw ay nagpakababa para mamatay sa krus para sa akin. Holy Spirit, mahal na mahal mo ako eh. Tinutulungan mo ako na mamuhay na isang Kristiyano. Mahal na mahal niyo ako eh. Okay, ayaw ko nang kainin ng ice cream. I-give up ko na to. Mag-amen naman. Wala talaga, naghihintay talaga ako eh. Sabi ng isa, hindi ako amen. Pastor, pwede kang makabagong taon na. Talagang masama ang plano mo ngayong season na to. Uubusin mo talaga. Okay? How about yung mga sumisira sa templo ng Holy Spirit sa katawan, tulad ng how about yan ang ating ibigay? Isang matinding regalo sa Diyos. Bakit? Ang tindi kasing magregalo ng Diyos sa atin eh. Ibalik naman din natin yung matitinding regalo sa Kanya. Katulad ng baka gusto mo nang ibigay ang mga bisyo ngayon. Bigay mo na si Yossi. Si sobrang pag-iinom. Pause. Amen naman. Mahal na mahal ka naman ng Diyos eh. Ipakita mo naman na mahal mo din siya. Tutuloy ko pa ba? Katakawan. Sa halip na ang kanin ay 1 cup, lakihan ng cup. Malimit, hindi ka gutom. Gusto mo lang umuya. Parang kambing. Tutuloy ko pa ba? Baka gusto mong ibigay naman ngayon kay Lord, ngayong Pasko, ang alin? Ang kawalan mo ng self-control. Kawalan mo ng disiplina sa anumang bagay. Baka gusto mong ibigay sa Diyos yung naghihiwalay sa inyo at sa Kanya. Anong gusto mong ibigay sa Lord? Ibigay mo sa Lord yung pag-ibig mo, yung kalapitan mo. At merong mga bagay na naghihiwalay sa kalapitang yon. Baka gusto mong i-offer ngayon sa altar upang sunugin. Lagi na lang bang titiisin ang guilt? Lagi na lang bang titiisin ang hiya? Kapag lumalapit sa Diyos, hindi talaga makapag-all out kasi alam mo may sabit ka. Hanggang kailan mo titiisin? Why not? Have that motivation na dahil mahal ka ng Diyos. Sukdo lang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Mahal ka ni Jesus, sukdo lang iwan ng langit at nagpakababa. Nagkatawang tao na matay sa krus para bayadan ang kasalanan mo. Why not yun ang isipin mo? At sabihin mo, Lord, ino-offer ko sa iyo to. Ito'y matindi sa akin. This is my love for you. Grace is God's generosity in action. Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayanan. Hingin mo ang biyaya na maisuko mo sa Kanya, maibigay mo sa Kanya ang anuman na humahadlang sa kalapitan mo sa Kanya.
Pwedeng ibigay mo sa kanya ngayong Pasko ay ang pagpapasyang yung taong nakasakit sa iyo ay kakausapin mo na. Kasi hindi mo siya kinakausap eh. Amen ba? Sabi nung isa, pwedeng ibigay mo sa kanya ngayong Pasko, ibigay mo kay Lord na yung taong kaaway mo ay hindi mo lang kakausapin, kundi mamahalin mo na. At alam mo, kapag kayo na sinabi mo kay Lord, sabihin mo kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng biyaya na magawa ito. At bibigyan ka ng Diyos ng biyaya na magawa yon. Ang bawat pagbibigay sa Diyos, galing sa pusong masaya sa Kanya, ay lalong magpapaalab ng pag-ibig at pagsamba mo sa Kanya. This is what you're going to notice. Bawat ibibigay mo kay Lord, babalik yun sa iyo ng mas matinding alab ng pag-ibig kay Lord. Alam mo kung bakit hindi ka in love kay Lord? Kasi kulang ka sa sakripisyo, kulang ka sa bigay, kulang ka sa offer, kulang ka sa dilalagay sa altar upang sunugin. Ano ibig ko sabihin? Ang daming pwedeng i-offer kay God eh. I-offer mo yung something na mahirap sa'yo, na alam mo naman nakakahadlang sa relasyon nyo ng Panginoon. Tingnan mo yung iyong jowa, sabihin mo, mag-ayos na tayo ha, i-offer natin kay Lord. Huwag kang laging pulupot ng pulupot. Bakit? I-offer ko na kay Lord to. Bibigay ko na kay Lord. Amen ka. Alam mo kung bakit kulang ka sa pag-ibig kay Lord, kulang ka sa bigay kay Lord eh. Mapapansin mo kung sinong binibigyan mo, napapalapit ka sa Kanya. Subukan mo. Yung katabi mo, bigyan mo ng bigyan yan. Sasabihin ng katabi mo, why is it I feel so close to you? Ngayong nakita mo na generosity ng Diyos, bakit di mo bigyan si Lord ng lampas sa level ng pagbibigay mo dati? Sa kanyang gawain. Hindi niya papansin, tayo punong-puno, sikip na sikip. Magkakabalkoni tayo eh. Kita ko na eh. May design na yung children's, may design na eh. Alam mo, kung nasa tights ka pa lang, at issue pa to sa'yo, hindi lang sa hindi ka generous. Okay, hindi ko na sasabihin. Kung nasa tights ka pa lang, kahit anong laki noon, hindi pa generosity yon. Magsisimula pa lang ang generosity mo, yung lampas sa tights. Doon pa lang masusukat kung generous ka. If you are paying your tithes faithfully, you're not generous. Bakit? Sadya naman kay Lord you. Talagang may claim si Lord doon. Sabi niya, akin ang ikapo. Yung lampas sa ikapo, that will decide if you are generous. Kaya how about ngayong Pasko? Magpasya kang maging tapat sa tithes at lampasan mo ang tithes. Bishop told me, nagkaroon tayo ng leadership camp doon eh. Sabi niya sa akin, may lumapit daw sa kanya at nagbigay ng 1 million para sa pinapagawa sa church. Sabi niya sa akin, alam mo, pa 4 million na yun ang taong yun eh. You might ask, napakayaman po ba nung nagbibigay? Itong sagot, no. Hindi napakayaman para magbigay ng 4M. Pero yes, napakayaman dahil nagbigay sa Diyos. Ganito kasi, isipin mo, nagbibigay ka sa Diyos. Ay di kayaman mo. Diyos ang binibigyan mo eh. Are you there? This is the reason kung bakit ibinabalik ng Diyos ng higit, siksik, liglig at umaapaw ang binibigay mo sa Kanya. Alam mo kung bakit? Listen.
Kasi hindi papayag ang Diyos na mas mataasan mo siya. Siya ang Diyos, hindi ikaw. Kaya pag nagbigay ka sa Kanya, look at the logic. Look at this. Sisiguraduhin ng Diyos na ibabalik ng Diyos sa iyo lahat ng ibibigay mo sa Kanya, miski ganong kalakihan. Sisiguraduhin ng Diyos na lamang siya. Lamang na lamang na lamang sa iyo. Bakit? Siya ang Diyos, hindi ikaw. It is blessed to give than to receive. Yan ang sabi ng Lord. Kaya I'm assuring you, listen to this. Wala ka namang ibibigay sa Diyos na hindi niya unang ibinigay sa iyo. Wala ka namang ibibigay sa Diyos na hindi niya ibabalik sa iyo ng higit. Kaya naman, worship Him please. Lucas 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Malimit ninyong marinig, huwag niyong susubukan ng Diyos. Pero may isang sinabihan siya, subukan niyo ko sa tithes. Alam niyo kung bakit? Siguradong sigurado akong ibabalik ni Lord. Hindi lamang sa nakikita kong testimony, hindi lang sa nakikita kong nangyayari sa buhay namin. Kasi alam ko na hindi papayag si Lord na lamang ka sa Kanya. Ikaw, tagapagbigay sa Diyos? Ano yan? Sinuswerte ka ah. Sasabihin ni Lord, no, ako ang tagapagbigay sa iyo. I will never be a receiver. I'm always the giver. Kaya napakarami ibinigay ang Diyos sa atin na makikita natin ang Kanyang generosity. Ang hanging nilalanghap mo ay gift of God's generosity. Bakit? Ang daming hangin eh. Hindi maubos-ubos. Langhapin mo na langhapin, mamaya meron pa. Pero ang kakayanang malanghap ito ay biyayang malaki na. Ang COVID patient, ibibigay niya lahat ng kayamanan niya, makahinga lang. Lahat na mabubuting bagay sa buhay natin, kasama na ang buhay mismo, ay a gift coming from the generosity of God. But the greatest act of generosity came on the very first Christmas when He gave us Jesus. Si God ay todo na nung ibinigay niya si Jesus sa atin. Tayo man, makakapagbigay din sa Diyos, coming from our heart, ng todo, full of generosity. Are you ready? Today we're going to give God the praise that He deserves. Alam kong medyo sikip tayo, pero that will not stop us from worshiping our King, the Savior, our Redeemer, the one who paid the price of our sin. Jesus, our King. Jesus, the soon and coming King. Jesus, our Savior, our Redeemer. Jesus, our Lord, the Lord of Lords, the King of Kings. Jesus.
It's the kingdom yours. It's the power yours. It's the glory forever. Oh, yours, yours. It's the kingdom yours. It's the power yours. It's the glory forever. Amen. Yours is the kingdom yours. It's the power yours. It's the glory forever. Amen. Yeshua.
Sabihin mo kay Lord, yung ibibigay mo sa Kanya. Sabihin mo kay Lord, coming from the heart of generosity, because you have received from Him, from a generous God, na binigay niya ang todo sa iyo. This is the time to give to God yung may dating din sa iyo. Everything in you na matagal na niya sinasabing gusto niya. Anything in you na alam mo na humahadlang sa relasyon mo sa Kanya. Nakakapagod ng guilt, nakakapagod ng shame. Bigay mo na. Bigay mo na kay Lord ngayon. And let it be burned in the altar of sacrifice. At sa paggawa mo noon, umanda ka sa kalapitan mo sa Panginoon na matatanggap mo higit kaysa dati. Matagal nang may pinapag-give up si Lord sa iyo. Ngayong Pasko, ibigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Talk with God now. Kung ikaw naman, you want to level up your giving, hingin mo ang biyaya sa Diyos na magawa yon. He deserved your generosity because He gave you first. At again, wala kang ibibigay sa Kanya na hindi mo natanggap muna galing sa Kanya. At wala kang ibibigay sa Kanya na hindi niya ibabalik na higit kaysa doon. Sabihin mo kay Lord. Sabihin mo kay Yeshua, your salvation. Talk to Him as we sing this song. Yours is the gift.
immerse us in your love. We love you, Lord. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.